Hello. Hi, my name is Rem, and I'll talk about things that came up to my mind. Kaya ang title ng vlog ko is My Mind Leap. So, meron akong tanong sa inyo. Alam niyo ba ang purpose niyo sa mundo? Alam mo, ang hirap ng sagutin. Dati, pag nag-a-apply ako sa work, ang pinakamahirap na sagutin for me is, where do you see yourself 5 years from now? Anong sagot mo sa ganun? Hindi ka naman pwedeng sabihin na hindi pa nga siya nangyayari kasi 5 years from now pa siya. Which is logical naman, di ba? Pero hirap talaga ang sagot mo. Kaya minsan feeling ko, yun yung nagiging cause kung bakit failed ako sa interview. Paano ba sinasagot yun? Ako, naalala ko nung nagkasakit ako before. Nakita ko yun eh. Nakita ko yung sinasabi nila na makakakita ka ng bright light, tapos may maririnig kang boses, tapos parang pinapapunta ka doon sa ilaw. Na-experience ko yun. Pero sa utak ko, may narinig akong boses, pero walang audio ng actual boses. So, hindi ko ma-differentiate kung babae o lalaki yung tumawag sa akin. Basta, ano lang siya, parang may nag-register lang sa brain ko na merong may tumawag. Tapos sinasabi niya sa akin na hindi audible ba tawag doon? Hindi ko maintindihan kung anong lengguwahe niya. Pero it made me feel like it's calling me to the light. Naalala ko, nakahiga ako. I don't know if it was in the ICU. Tapos naalala ko, yung door, yung door ko is parang sliding glass door siya. Tapos full glass siya. So, kita ko yung labas. Nakikita ko yung nurses area sa gitna. So, hindi ko alam kung ICU. Wala akong bantay. Wala akong bantay mo. Tapos, naalala ko na, yun nga, may nakita akong bright light. And parang tinta ko. May naalala ko na, may nakita akong nagpa-flap ng wings. Pero hindi ko nakita kung ano yung trend. Basta yung motion na gumagano. May nakita akong ganun. Just naalala ko, sabi ko, na hindi pa ako pwede kasi nalulungkot yung mama ko. Mama's girl kasi ako. Mama's and papa's girl ako. So, nung time na yun, naalala ko how my mom, she was, parang hindi ko nga maalala na natutulog yung mama ko. Siguro natutulog siya pag tulog ako. Pero, my mom kasi, she's always been like constant na inaalalayan niya ako. Noong time na nagkasakit ako, my mom was already over 60s, I think. So, matanda na rin siya. And I'm not a small girl to guide. Malaking tao ko. Mas malaki ako sa mama ko. Pero back then, naalala ko my brother would stay with my mom kapag natutulog siya sa hospital. So back then, sabi ko, Lord, hindi pa pwede kasi malulungkot yung mama ko. So yun. So, noong 2020, namatay si mama. Tapos, ngayon, inisip ko, alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung yun ba ang reason. Kasi, I couldn't maintain a job. Hindi ako successful sa corporate world. Tapos, nag-business ako, pero nag-eco bag business ako bago pa nauso yung eco bag.
gumagawa ako ng tote bags. Hindi pa nga siya eco bag eh, parang tote bag lang siya. Tapos, pinapatahi ko siya sa may Casimiro. May matandang babae na, although ang ginagawa niya is nag-alter siya ng, hindi nga alteration, parang uniform yung ginagawa niya. Tapos pumayag lang siya na magtahi for me para lang meron siyang sariling income kasi she works for someone. So, yung bayad sa kanya, sa works niya, hindi naman niya yun nabubulsa kasi pumupunta yun sa boss niya. Tapos, hindi rin yun nagtagal because nga nung nauso yung eco bag, parang hindi na practical na magbenta ng eco bag na pwede naman nilang mabili and mas maganda and pwede nilang i-customize ng mas mababang presyo. Kasi nung time na yun, parang I'm selling one eco bag for 200 pesos. One eco bag yun. Tapos, kapag tatlo, 500. So, nung lumabas yung eco bag, yung nauso yung eco bag, kasi tinanggal na yung plastic sa Las Piñas, parang ngayon they can buy katsa na mas makapal, na mas matibay, and pwede na sila iba't ibang kulay, iba't ibang design. So, hindi na siya practical for me. Hindi na, kasi naiisip ko rin naman na magkakaroon, paano ako magbebenta ng eco bag na ganito? When meron naman silang mabibili na eco bag na mas mababa. Alam mo, lagi ako sinasabihan ng mga kapatid ko, um, hindi raw kasi yun ang market. Na dapat daw maging, although tinuturo din sa amin yun sa school, na as an artist, kailangan mayaman ka, kailangan if the whole world thinks na ugly yung painting mo, na dedepensahan mo siya na hindi, maganda yung art ko. Parang ganun. Pero kasi, other than that, iniisip ko rin kasi na there's always someone better. But it doesn't mean na magsisimangit na lang ako sa isang tabi at maghihintay na lang na bumuka yung lupa. Lunukin ko, no? Hindi naman. Pero, I feel, never felt the need na ipagyabang yung talent ko. Kasi for sure, there are other people na mas magaling sa akin. So yun, sinasabi nila na baka ito lang yung purpose ko, yung art ko na. Pero parang alam mo yung within me, parang hindi lang yun ang purpose ko. Siguro it's one of the purpose I have because it's one of the gifts that I have. Yung nagkasakit ako, yung experience ko yung nagkasakit ako, yung experience ko na near-death experience ko, yung mga taong nakasalamuha ko. Lahat yun are stories na feeling ko may magiging useful sa ibang tao. Like yung mga stories ko lang. Naalala ko nung nagpunta ako ng Japan. Tapos kasama namin ng sister ko yung isa niyang trainer na sumasideline din na director tsaka talent manager. Tapos sabi niya sa akin, naging boss mo pala si Direk mo. Direk Ticoy Aguilos was my boss before. And I enjoyed working with him. Kahit na ang strict niya talaga. Sobrang strict niya talaga. I'm not gonna say kung paano ko nasabing strict siya. Kasi
pag kinento ko dito, it's gonna sound like sinisiraan ko siya. It's the least thing that I would want to do. Tsaka sumalangit na nga siguro. Pero feeling ko lahat ng naranasan ko, it was to prepare me for something. Somehow. Kaya kayo, yung mga kung may makikinig na dito and tinatanong niyo rin sa sarili niyo, ano bang silbi ng buhay ko? Ano bang purpose ko? It doesn't actually have to be such a magnificent, great thing. Kasi yung purpose natin can be as trivial as unang benta sa isang tindahang kabubukas lang. Purpose na yun. Purpose natin yun. Kasi kung hindi tayo bumili sa tindahan, wala siyang benta. And baka wala siyang benta forever. Kasi diba, meron, ganun daw yun eh, kapag, ewan ko napapansin niyo yun, minsan, pag walang kumakain sa isang lugar or yung isang shop walang tao, nakapansin niyo yun, minsan pag pumapasok tayo doon, maya-maya, ang dami ng tao. Para tayong magnet. Parang ganun. So, huwag niyong iisipin na ano lang kayo. Kahit yung mga tao na sabihin natin hindi nakaplano na ipanganak ka or sa isang incident kung ba't ka nabuo, may purpose ka pa rin. Lahat tayo may purpose. Hindi nga lang pare-pareho. Ako siguro, ang purpose ko for now is alagaan yung dad ko. Ang purpose ko for now is maging source of joy niya. Yun nga lang, hindi siya nakaka-monetize. Yung ginagawa ko for my dad. Pero okay lang. Pinufulfill ko lang din naman yung hiningi ko sa Diyos nung time na yun. Namantik na niya hanggang. Pero alam niyo kung anong dasal ko. Sabi ko kay Lord, Lord, kung ako po ay bibigyan niyo pa ng someone in life, sana po ngayon na. Para mabigyan ko rin ng freedom yung mga taong hanggang ngayon inaalagaan pa rin nila ako. Thankful naman ako na inaalagaan nila ako. Hindi ko naman sinasabi na burden ako sa kanila. Pero parang feeling ko kasi parang it's about time na they enjoy their lives naman nang sila lang. Kaya sana Lord, kung balak niyo po kung mag-asawa pa, hanap niyo na ako. O kayo, ipagdasal niyo. Pagdasal niyo na mahanap na ako ng aking future Gigi. Hindi galunggong, future God's gift. Kasi diba sabi nila kapag daw iba ang nagdadasal for you, mas nakakatotoo. Baka nga kaya hindi ako masyadong swerte sa mga pinagdadasal ko. For me, it's because mas effective siya pag ibang tao ang nagdadasal for you. So sana ganun. Ano lang, for now, ang gusto kong matupad is dumami yung followers ko para marami akong matulungan. Tapos, kasi pag dumami yung followers ko, mamamonetize ko na rin to. Diba? 2-in-1, parang kape lang. Tapos, yung pangalawa is ipagdasal niyo yung mga taong feeling nila wala silang purpose sa mundo. Walang pinanganak ng by accident. Kasi sa dinami-dami ng bata na pwedeng mabuo sa mga nanay
na gusto magkaanak. Ikaw yung naipanganak. So may purpose ka. Ngayon, kung hindi mo man makita yung purpose mo sa sarili mo, tingnan mo siya sa mga tao sa paligid mo. Like yung example ko, kung hindi ka naipanganak, baka yung isang tindahan na binilhan mo, wala siyang benta for that day. Pero dahil pumasok ka sa tindahan niya, yun ang purpose mo. Bigyan siya ng benta. Hindi siya, yung purpose natin sa buhay doesn't have to be life-changing. Doesn't have to have like, yung parang sa movies na mga fireworks or malalaman natin na pinanganak pala tayo ng mayaman, yung ganun. It can be as simple as that. Pero for whatever purpose it is, it's still a purpose. So I hope now we all find and I hope we all lead a life of purpose. Pagdasal niyo ko. Bye!